Praise God. Sige po, kamayan mo muna yung katabi mo at sabihin mo, paganda ng pagandang buhay mo. Sa kabila, sabihin mo, God is so amazing. God is so wonderful. So marvelous. Amen. Awitan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, palaging yung kagaanan ng puso mo, palaging nakikita mo, you are always in awe of the beauty of God. Amen? How many are always excited para maranasan yung glory ng Panginoon? Yung iba excited lang, pero yung iba nananahan na. Amen? Iba yung na-excite doon sa nakatira na sa glory ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang ma-excite. Dapat nakatira ka na doon. Dapat nananatili ka na sa glory ng Panginoon. Amen? Amen. Let's sing this song to the Lord. Hallelujah. For God is so gracious. He is so wonderful. So beautiful that our eyes cannot be comprehend. Rabashirere basirere manse rabashara rahante. Sing it to the Lord. Description too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Sing it to Jesus. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty, and throne. All together, let's worship the Lord. And I pray that you may see the beauty of God this morning. I stand in awe of your holy God. To whom all praise is due. I stand in awe. Panginoon, nananatiling kaming magpupuri sa iyo. You are beautiful beyond description. So marvelous, so marvelous for words. So wonderful. Oh, Ramaserere Moshararahante. Like nothing ever seen or ever grasp your infinite wisdom. Who can fathom? Sing it to the beautiful Lord of your life. You
Ori baba shere bara manse labre hare basere ya. Re baba basere manse re yante re boshaka libra monse re ya. Shere re ya re ya. Oh, we are into you, love you, Lord. Baba baba sara ra ya ra basa. The glory of God. Ora baba baba sara bashare re bare bare manse. Sere re ya la ya ra ra ya. Hallelujah. Shere re ya ra ra se kalabre manse re boshaka baba ya. Sere re bare basi kare ra hante. Command your soul to praise the Lord. For we do not forget all our benefits in Christ. We do not forget all the good things that the Lord has done for us. We count every day that the Lord has bestowed grace upon grace. Our lips are always excited to praise the Lord and give Him the highest thanksgiving at all times. Our spirit longs to have your presence, oh God. Let your spirit praise the Lord. For God is a spirit, and we worship Him in spirit and in truth. Let the Holy Spirit, hallelujah, empower you this morning. There's a good news that the Lord is going to give you now. There's a great promise that the Lord wants to release to you. I am declaring understanding to those who cannot understand. I am releasing to you now a prophetic gift from the Lord in the mighty name of Jesus Christ. I am releasing right now unending abundance and prosperity in Christ Jesus. In Christ Jesus. Those who are founded into the rock of God, into the Word of God. You are, hallelujah, beyond. You are beyond this world. Your life, hallelujah, are extraordinary apart from this world. Oh, Reba Karamasi Karamasa. Reba 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 Sile Rabasha Karahante. I'm releasing wisdom this morning in the mighty name of Jesus Christ. There is someone here. There is someone here. The Lord is going to entrust you. The Lord is entrusting you a management position in the mighty name of Jesus. Dahil nakita niya ang katapatan mo, huli kalabrahanin na sa maliit na pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Get ready to receive it in your spirit. I may not know you, but God knows you. The Lord is entrusting you a very powerful na gawain sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nakikita mo, hindi mo kaya. But God is telling us today, you are fully equipped. You are able. Because it is God who will go before you. It is the Lord who is with you. He is starting
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ore Baba Shika Marabai. Shere Barada Yarada Yarada Hante. And I stand in awe of you. I stand. Shere Base. Thank you, Lord. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Praise God. Sige po, papurihan natin ang Diyos. Beautiful beyond description, so marvelous to understand. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po tayo. At sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Praise God. Pero dapat nakangiti. Ang ganda ng... Amen, amen. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, Happy Holidays. Good morning, good morning. Praise God. Ilan na dito ang nakapag-exercise, warm-up exercise? Amen. Sa iyo mga golden mothers natin, prepared na sila. Salamat po sa lahat ng mga nakasuporta sa ating sports fest ngayong hapon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Sa iyo sa katabi mo, thank you for your life. So, kung prepare yung ating mga physical, lalo tigit kailangan prepare yung ating spiritual. Kaya sabihin natin, I am prepared. Siya pag-uusapan po natin ngayong umaga. Dapat mamayang gabi pa to eh. Ay, ang life, ano ba yung mga pangangailangan? Ano ba yung mga nangyayari pagka ang buhay natin ay founded in Christ Jesus? Amen? Sino dito nakaranas ng pagbabago? Sino naman yung nakaranas ng hirap? Yeah. Totoo naman, di ba? Sabi sa katabi mo, magtapat ka. Totoo naman na bago tayo dumating sa magandang buhay, may dinanas tayong hirap. Amen? Amen. Kaya ang tanong, babalik ka pa ba doon? Hindi na. Huwag mo nang babalikan yun, noon yun eh. Tapos na yun. So ano naman yung challenges ngayon? Hindi na po hirap yun. Amen? Challenges na lang. Ibig sabihin ng challenges, ibig sabihin, alam niyo po ba kung bakit may mga challenges? Kasi merong nananalo. Tignan mo yung katabi mo, baka manalo mamaya yan. Iba naka-green team na. Praise God. Okay, lahat ng mga green team say hallelujah.
May pink ba Golden Mothers, pink team. Kaya ho tayo, alam niyo po, ang kagandahan lang ng challenge natin, hindi na tayo natatalo. Kasi may nanalo na para sa'yo. Ang kailangan na lang itapusin mo yung challenge. Amen? Hindi naman pwedeng magtagumpay ka nang nasa simula ka pa lang ng challenge. Pero ang point po doon, panalo ka na. Ang kailangan na lang tapusin natin. Lakaran natin. Ano yon? Laruin mo, hayunin mo yung challenge. Hallelujah. Kaya mamaya may pa-challenge po tayo. Sabi sa katabi mo, panalo na ako. Sa badminton. So ano ba yung mga kailangan natin? Ang ating pong topic for today ay life founded in Christ Jesus needs. Ano ba yung una? Number 1, it needs clearance. Okay. Inihalin tulad, ako pa hindi engineer. Hindi naman ako engineer. Hindi naman halata, di ba? Engineer Eloisa. Ayun, engineer natin. Halata sa kanila kasi yung kilay niya, sinusukat pa niya yan. May sukat po yan. Sabi ka, napakaganda naman ang arrangement na ano. May sukat po, may scale. May nakaganon pala yung ting umaga. Pero pag expert na, hindi na kailangan, di ba? Tingin pa lang, alam mo na kung saan mo ipipinta. Okay. So sa isa pong construction na gagawin, bago maitayo yung bagong bahay o yung kung ano mang construction na gagawin, kailangan pala nila yung tinatawag na clearance. Tama ba? Site clearing operation. Oh, ayan. May ganun ba? Ayan. So, una ay ang tinatawag na clearance. Ito po yung sa clearing, dito nangyayari yung site preparation. Merong pine-prepare. At makikita natin, kaya pala noon, sino naman parang nakita mo noon, ang gulo-gulo ng buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ang gulo mo noon. Sabing pupunta sa ganito, pupunta sa kanan, napunta ka sa kaliwa. Amen? Tapos, parang sabi natin nun, ang dumi ng buhay natin. Tama ba? Ang gulo na, ang dumi pa. Nalilito na tayo. Pati yung mga magulang natin, mga kaibigan natin, litong-lito sa'yo. Pero praise God, noon yon. Amen? Dati, hindi natin mabago yung ugali natin. Tama po ba? Hindi rin matanggal yung mga character na ayaw natin. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? May solusyon ang ating Panginoon. Ngayon na nasa Panginoon tayo, nakita mo na ba na may nabago? Tanungin mo muna yung katabi mo, may nakikita ka ba? Pastor Dan, may nakikita ka ba? Nakakakita na, amen. Praise God. So yung dati po nating buhay, totoo namang magulo, totoo namang madumi, totoo namang walang direksyon. Totoo bang come what may? Ano yun? May it come. Di ba? Bahala na si Batman. Dinamay pa natin si Batman sa buhay natin. Pero alam niyo po, hindi pala yun ang planong buhay ng Panginoon sa atin. Ang gusto niya sa'yo, may direction ka, may liwanag ang buhay mo, may ganda, may ningning. Amen? Sabi nga nung kung yung Diyos natin ay too marvelous for words, dapat ganun din yung buhay na nararanasan natin. Hindi mo ma-explain ba? Hindi sa standard ng mundo, kasi iba po ang standard ng mundo sa standard ng Diyos na buhay. Pagka tiningnan mo, ang standard ng Diyos ay hindi katulad ng standard ng mundo. Na sabi, ang standard ng mundo, kung sinong may pinakamaraming asset, siya yung pinakamayaman. Pero hindi. Kasi mostly sa maraming asset, marami ding utang. Kaya nga tinitingnan, di yung asset, yung net worth na tinatawag. Pero ikaw, praise God, sabi mo sa katabi mo, wala tayong utang.
bayad na. Amen. Praise God. Tuloy-tuloy lang lagi ang deklarasyon. Araw-araw mangyayari din yan sa buhay mo. Amen. Wala na akong utang, salamat Panginoon. Bayad na. May kakatok. Bayad na po. Sabihin natin, bayad na. Kaya pong gumawa ng Diyos ng himala. Kaya nga lang, ang gusto ng Panginoon, may pagsunod tayo sa Kanya. Ganito po yon. Nilinis ng Diyos ang buhay natin. Tama po ba? Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya yung site preparation, anong ginagawa dyan sa site clearing? Sa site preparation, tinatanggal yung mga dumi. Kung dating may nakatayong building dyan, gigibain yung building na yon. Ang tawag ay demolition. Kaya pala yung dati mong buhay, kailangang gibain. Sabi mo sa katabi mo, may gigibain sa'yo si Lord. May titibagin. Di ba minsan ang mga poste, ang hihirap tibagin yan. Ang tawag ng mga stronghold ng mga nakasanayan natin. Kailangan palang matibag yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, may titibagin. Oh, may binubulong si pastor, may i-uproot daw from the very root. Kasi minsan yung mga punong patay, alam niyo ba yung mga punong patay? May punong patay ba? Yung puno siya pero hindi siya, puno lang siya, wala na siyang dahon, pero may katawan pa siya nandun, may ugat pa din. Minsan hindi, makulit talaga yung mga ganun eh. So, ang kailangan doon ay bubunutin. Kaya pala minsan, sabi mo sa puso mo, may tinatanggal ang Diyos. Aray ko, masakit Lord. May binubunot. Amen. Gesture, bunutin natin. Lahat ng hindi sa Diyos. Alis sa aking puso. Ayan. Amen. Huwag mong itapon sa katabi, sabi ni Bishop. Bakit binubunot? Amen. Pinaaalis. Kasi gusto ng Diyos, bago siya magsimula sa iyo ng bagong buhay, malinis ka. Amen. Sabi sa katabi mo, lilinisin tayo ni Lord. So, ang tawag po doon sa prosesong yan ay declaring or cleansing. Paano ginawa ng Diyos sa buhay natin yan? Tingnan natin ang 1 John 1:7. Okay. 1, 2, 3. John 1:7, anak. Sorry po, 1 John 1:7. Okay. 1, 2, 3. Ayan. Dito ginamit yung term na purifies. Pero sa iba, ang version ginamit ay cleansing. Sabi mo sa katabi mo, ang maglilinis sa atin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Sa paanong kaparaanan? In Ephesians 5:26. Yung dugo ng Panginoong Hesukristo ang maglilinis sa atin. Para gawin kang banal. Sabi mo sa katabi mo, God makes us holy. Okay, basahin po natin 1, 2, 3. True? So ano maglilinis sa atin? Wala hong tubig, napapatak sa'yo para ligo. Parang ito na ba Lord, yung ulan ang maglilinis? Hindi yung ulan. Ang sabi po dito, to make her holy, cleansing her by the washing. Sabi mo sa katabi mo, may washing. But with water through the Word of God. Kaya diba sabi natin, mahalaga talaga ang salita ng Diyos kasi yun po ang maglilinis sa atin. Amen. Amen. Doon mo maintindihan na yung dati mong buhay ay hindi mo na pwedeng ipamuhay ngayon. Kasi nga, may paglilinis ng salita ng Diyos sa atin. Amen? Amen. And that water always represents the Holy Spirit. Yung Word of God palagi ho yan, at saka yung Holy Spirit lagi magkasama yan. Amen. Kaya yung paglilinis ng Diyos, mahalaga
bago mo makita ang isang magandang buhay. Hindi ho pwedeng yung madumi. Sino dito yung pag naglinis ng bahay, inipon lang sa gitna yung ano. Ay, maglinis tayo, nilinis. Pero iniwan lang sa, hindi, dyan lang yan, walang gagalaw niya. Pwede ba yon? Pwede sa iba. Diba? Hindi pwede. Pag naglilinis tayo, totally nililinis natin. Amen. Yung iba nga lang, parang ako lang, nilalagay ko lang sa ilalim ng ano. Pag ako'y maraming wala akong panahon. Meron akong tagalinis. Meron akong tagaligpit ng aking mga gamit. Salamat po sa ating mga kapatiran. Pero pag ako lang mag-isa, ganito lang gagawin ko. Dalawa lang ang lagayan ko. Isa sa baba, isa sa taas. At isang takluban. Okay na yun. Malinis na. Pero alam nyo, hindi pala maitatago yung ganong kalat. Sa buhay natin, hindi rin pwede yung ganong tatakpan mo lang yung dumi na yun. Kasi may gagawin pa din ang Panginoon. Mamaya, kung ano gagawin ng Lord. Pero ang mahalaga doon, may paglilinis. Sabi mo sa katabi mo, nilinis na tayo. Nilinis, sinanctify, at purify. Alam niyo po yung tubig, yung business ni Pastor Don, Doroteo, water. Naging events. Supportahan niyo po yung Pastor Don. Naging events na. Kasi ayaw niyong bumili ng purifier ni Pastor eh. Hindi naman niya kasi binenta sa atin, no? Para kami lang binentahan niya. Yung purifier, may proseso po pala yon. Pero ano nangyayari? Mula sa maduming tubig, nagiging purified water. Hindi naman hanggang sanctified lang. At hindi lang cleansed water. Hindi lang sanctified water. Nakakarating hanggang sa purified water. Mula saan? Inidoro yun. Oy, magka sa Singapore, ganyan yata, di ba, Pastor? Si Pastor din naman namin kwento tungkol sa ganyan eh. Kasi nga bibusinessan niya pala yung tubig. Yun daw tubig. Baka ako'y ma-report ay baka hindi totoo. Ma-fake news ako. Totoo yun. May ganun pong proseso ng purification. At pagka pinurify ka naman, walang bahid ng dumi. Amen? Walang bahid, walang amoy. Huwag mo nang amoyin yan. Walang dumi, walang amoy. Sobra yung paglilinis ng Diyos. Paano nangyari sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ipupurify ng Diyos ang ating kaisipan. Kaya pala ngayon, yung maduduming kaisipan galing sa mundo, pumapasok sa'yo, parang sabi mo, teka, bago pa makarating sa'yo, may pinagtatransformeran na yon. Bago pa makapasok sa puso mo, may pinagdaanan na yun para linisin, para isanctify, para pag dumating sa'yo, purified na. Hindi ka na tumatanggap ng maduduming kaisipan. Praise God. Amen. Tama po ba? Parang ayaw nyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, purified na. Hallelujah. Bago pa makarating sa atin. Amen. Because the Word of God, yung maglilinis niyan, hindi na tayo yung nag-iisip ng masamang mangyayari. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-iisip ng masamang mangyayari. Sa dami na pwedeng isipin, bakit ba yung masama pa ang lagi? Paano kaya pag hindi nangyari yun? Ay, bakit yun ang iniisip mo? Paano pag nangyari yun? Na mabuti. Tama po ba? Masamang outcome, hindi mo na iniisip yun. Masama o negatibong kaisipan, wala na sa atin yun. Kaya kita mo, pag ang kaisipan natin malinis, ang puso natin malinis, ang nilalabas ng pananalita natin malinis. Hindi dahil pinili mo yun, kundi dahil sa salita ng Diyos na naglinis, nag-sanctify, nag-purify sa puso mo. Amen. Kaya napakahalagang may Word of God. Kaya, sabi mo sa katabi mo, kaya ang sarap mong kausap eh. Hindi nga. Totoo ba? Parang ayaw.
Ayaw. Parang ayaw nyo. Amen. Sabi sa katabi mo, ang sarap mong kausap. Eh pagka naman ang pag-uusap ay puro maganda, ang sarap mo talagang kausap, kapatid. Lagi kitang tatawagan. Lagi kitang i-fellowship, ililibre pa kita. Ay, ang sarap mong kausap eh. Pero pagka mga kausap ay puro ano ba yan? Wala nang makitang maganda. Pati ikaw, di ka makitang maganda, wag mong kausapin. De, pag-pray natin, kapatid, ito ang kailangan natin. Pag gano'n naman po, halimbawa, kasi yung iba, hindi naman talaga pwedeng iwasan yun. Pero kaya, hindi ka nagpapapollute kasi ikaw ang mananalangin para sa kanila. Huwag ka lang madadala. Amen? Kaya kailangan mong maging matatag. Kaya sabi mo sa katabi mo, matatag na tayo. Yun po yung mga purification na nadadaanan natin. Amen. Kaya ngayon, posible bang mangyari sa atin to? Posible. Pero sa totoo lang po, hindi naman natin kayang baguhin yung ating masamang buhay. Hindi natin kayang baguhin masamang ugali natin. Pero may ginawang solusyon ang Diyos. Ano ang sinabi niya? Anak, halika. Iboborn again. Ipapanganak kitang muli. Kailangan mo ay hindi bagong pag-uugali. Kailangan mo ay bagong buhay. Paano mangyayari yun? Kailangan mong ipanganak muli. Paano po manganganak uli ako? Ipapaanak uli ako. Paano mangyayari yun? Di ba sabi nga ni papasok ba? Hindi. Ipapanganak kang muli sa spirito at tubig. Amen. Kaya ngayon, paano nangyayari yun? Pag tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, doon po nangyayari yung pagiging born again natin. Pagtanggap mo pa lang kay Jesus Christ, pinanganak ka na. Ano ang sabi ng John 1:12? Pa-flash nga, anak. Okay, 1, 2, 3. Next verse. Sa nanampalataya, nagtiwala, tumanggap sa Kanya. Then, children born not of or human decision or a husband's will, but born of God. Yan po ang pagiging born again. Kailangan mo. Kaya pagkalimbawa, yung anak mo, matigas ang ulo, halika, ipapanganak kitang muli. Hindi ikaw. Hindi po ikaw. Halika, pagpe-pray kita. Ikay ma-born again, ipanganak ka uli ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, that's why we are born again. Dahil gusto ng Diyos, bago malinis ang ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kaya ng Diyos yan. Kasi nga, maraming nag-iisip, naku, dyan sa mga born again, maraming mga requirements. Hindi po yan requirements. Buhay yan. Hindi rin yan lifestyle. Kasi iba sabi lifestyle. Hindi ho lifestyle. Pag kasi style, pag tinawag na lifestyle, ini-style mo lang. Ang usapin po dito, buhay. Amen. Kaya sabihin natin, may bagong buhay ako. Hebrews 9:14. Yan yung purification. 1, 2, 3. Amen. Sa other translation, yung cleanse purifies our conscience. Kita mo, hindi lang yung character, pati konsensya na. So hanggang puso, hanggang sa will, yung emotion, yung yung mind mo, ang nililinis ng Diyos. Para mula sa dead works, para sa patamad-tamad tayo noon, ngayon, magsisipag ka ng maglingkod kay Lord. Kaya pala tayo nakakapaglingkod sa Diyos kasi purify tayo ng Panginoon. Amen. John 15:3.
Maganda pong declaration nito. Ano, bakit daw nalinis? You are already clean because of the word I have spoken. Kaya pala kapag tayo ay merong mga kasalanan na nagagawa, anong hinahanap mo? Word of God para maglinis sa puso natin. Amen? Amen. Sabihin natin, I am cleansed by the word of God. Yan po ang tinatawag na clearance. Kaya huwag kang magtataka kung sa buhay mo ay may tinatanggal ang Diyos kasi nga may nililinis ang Panginoon. Dahil number 2, ano pong kasunod na ginagawa? Ito yung tinatawag na setting up. Ayan. Gabriel, pumunta ka doon sa kids room. Go there. Setting up. Anong ginagawa pag setting up? Ito naman po yung ang ginagawa sa site, hindi nalinis na. Ito yung sinusukat, tama ba? Susukatin yung tamang layout kung alin lamang yung kanilang i-construct. Kaya alam nyo po, the best architect ng buhay mo, walang iba kundi ang Diyos. Tingnan natin ang Word of God. Hebrews 11:10. Ayan, ito po ay, okay, basahin natin, 1, 2, 3. Sinong architect? Kita mo yan? Amen. Ang arkitekto pala ng buhay natin ay ang Panginoon. Siya yung nagsukat kung anong weight ang i-gain mo ngayon. Joke lang. Ano ba ibig sabihin nito? Sa lahat ng plano ng Diyos sa buhay mo, sinukat na Lord ang saktong tagumpay mo. Amen? Sa lahat ng plano ng Diyos sa iyo, sinukat na ng Lord ang saktong kaginhawahan na raranasin mo. Amen. Hindi pagka sinabing sinukat at sinabi mong ang Diyos ang gumawa, may kulang, wala. Wala, sakto nga. Minsan hindi lang sakto, lumalabis pa. Kasi yun ang Diyos natin. Not just sapat na, kundi higit pa. Not just of exact, but of excess. Amen. Overflow. Yan yung mga words sa Bible na masarap mong i-meditate. At yan ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, sinukat na ng Diyos ang tagumpay mo. Pwedeng lumabis, pero hindi pwedeng magkulang. Pangako ng Diyos yan eh. Pwedeng sumobra ang tagumpay, pero hindi pwedeng magkulang. Pwedeng lumabis ang kagalakan, pero hindi pwedeng magkulang. Dahil sa Diyos, ang Diyos natin ay Diyos ng sobra-sobra, hindi ng kulang-kulang. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang-kulang. Amen! Pwedeng lumabis, pero hindi pwedeng magkulang sapagkat alam ng Diyos ang saktong sukat ng ikagaganda ng buhay natin. Amen! Amen! Kaya kung kaya ng Diyos, bilangin ang ating buhok. Kita mo, Diyos lang ang kahit puti pa yan o itim, kaya niyang bilangin yan. Alam niyo po na kaya ng Diyos i-numbered ang ating buhok, kaya ng Diyos i-numbered ang araw na tatahakin natin. Ano pa kaya ang di niya kayang mabilang sa buhay natin? Alam niyo po, nag-check ako sa Google. Is it possible to count the hair? Aba, may nag-challenge pala noon. Oo. Ang sabi, sino ba ang nasa Google? Ano pagka nagbo-voice command ng Google? Google? Ganon? Or Siri? Bixby? Alexa? Ganon ba? Okay, Google, can you search this please? Is it possible to count the hair of a man? Then Google responds, it depends on how much hair
You have. Joke lang. Amen. Kasi kung wala naman, ano nga naman bibilangin? Okay. Pero alam niyo po, meron nga palang isang content creator na nagbilang ng na challenge niya na bilangin ang numbers ng hair niya. Pero hindi yung hair na nakakabit. Ang ginawa niya, shinave niya. Tapos binilang niya isa-isa. Alam niyo kung bakit hindi pwede na bilangin ng actual ang buhok natin? Kasi mamaya may mahuhulog dyan. O mamaya may tutubo naman dyan. So talagang ang Diyos lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos lang ang may kapangyarihan. Hallelujah! Siya lang talaga. Kaya ano pa ba ang gusto mong bilangin ng Diyos sa buhay mo? Declare it, God! I want you to count my days. And teach me also to number my days. Para alam mo na yung araw mo, iingatan mo kung paano mo ipamumuhay. Amen? Wag na yung buhok. Nalalagas talaga yan. Kung ano-ano nang ginawa namin ni Crystal. Sabi ko, kasi di ba nagte-trending yung mga cloves, yung mga rosemary, ginagawa niya din, may nabago na ba? May tumubo na ba? Tingnan po natin ang salita ng Diyos. In Matthew 10:30, ang sabi niya, and even the very hairs of your head are all numbered. Hindi lang sa isang tao, hindi lang sa isang pamilya, sa buong mundo, lahat ng tao, numbered ang ating hair. Kung merong statistics ng numbering ng hair, kaya ng Diyos yun. Amen. Parehas parallel verse po yan ng Luke 12:7. Indeed, the very hairs of yours are all numbered. Kita mo yan? So do not be afraid. Ay, kayo nga magbasa. 1, 2, 3. Amen! Kasi dito yung daw mga sparrow, hindi naman nagugutom. May nagpapakain sa kanila. Parang ikaw, hindi ka nagugutom, may nagpapakain sa'yo. May schedule sa umaga. May mag-i-invite sa tanghali. May nag-i-invite hanggang gabi. Doble-doble pa, hindi namin mapuntahan lahat. Kaya anong ginagawa? Pinapabaon na lang. Papabaon naman sa amin, malalagay sa rep. O di may pagkain ka na ng 1 linggo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. You are more than the sparrow. Higit ka pa sa ibon. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Psalm 90 verse 12. Yan. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Psalm 139 verse 16. Alam niyo po, ang ganda nito. Kaya lang parang inaantok na yung mga nagbabasa. Ay, hindi pa nag-breakfast. Ito, nagbe-breakfast tayo. Okay, 1, 2, 3. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before. Ay, ang ganda dito pag ang Diyos ang nagsulat ng iyong araw. Ang Panginoon sinusulat na niya kung anong mangyayari sa iyo ngayong araw na ito. Sabi niya, ngayon tatanggap ang anak ko ng pinakamasarap na pagkain. Kaya lang ang problema, hindi siya gumising ng maaga. Hindi siya nakakain. Nakikita niyo minsan ang problema, wala ho sa Diyos. Nasa sa atin. Ang dami nating mga pinalalampas. Pero pag sinabi ng Diyos, pag ang Diyos ang pumlano ng buhay mo, walang lalampas na pagpapala sa isang araw mo. Minsan kung ano-ano ang sinusukat natin, kung ano-ano ang mga binibilang natin,
Sabi mo pa nga, kakasya kaya hanggang katapusan. Holiday pa naman. Ang daming sale. Kaskas na lang. Sweldo din naman. Challenge yourself. Sabi mo, I challenge myself. Hindi ako gagamit ng credit card. I'll use debit card. Declare it. Pwede kang bumili na hindi mo ginagamit ang credit card mo dahil pag pinamit mo credit card mo, nagkakautang ka. I'll use my debit card. Again, say it again. Pastora declined. Nasa sayong faith yan. Think of good things sa buhay mo. Pag lalabas ako, debit na lang, wala nang credit. Pag babiyahe ako, I will enjoy. Wala akong isipin kung may pambayad ba ako, wala. I will enjoy every day of my life because God provides. Amen. Sino na nagbilang dyan hanggang katapusan? Alam niyo po, ito i-share ko lang. Di ba nag-birthday ako? Happy birthday to me. Thank you sa lahat ng mga bumate. Hindi pa kasi ako nakakapag-picture ng mga tsaka mga nakaalala na nalangin po para sa akin. Salamat sa inyong buhay. Alam niyo po, bago ako mag-birthday, nananalangin ako sa Lord. Sabi ko, Panginoon, paano po ako magbe-bless ngayong birthday ko? And then, may pinapaano ang Diyos sa akin, may nire-reveal ang Holy Spirit sa akin. Pero alam niyo po, kinabahan ako kasi baka ang dami. Sabi ko, Lord, kinakabahan ako, baka marami sila. Pero, you need to obey. Marami kasi akala natin, ang simula ng buhay natin para ma-bless sa pagtanggap. Hindi po. Ang simula para ma-bless sa pagbibigay. Lahat ng gusto mong ma-bless, magsimula ka sa pagbibigay. Ngayon, di birthday ko na. Habang nagpe-pray ako, gumagawa ako na may lumapit sa akin. May nagbigay na agad ng regalo. Sabi ko, bubuksan ko na ba, Lord? Hindi pa. Celia Pastor doon, Pastora Lisa. Kinantahan nila ako, naiyak ako sa kanta nila. Ibinati na nila ako early in the morning. Nabutan nila ako ng regalo. Sabi ko, bubuksan ko na ba? Hindi pa. So, sabi ko, hindi, mamaya na lang gabi kasi masaya yung alam ko kasing may program yung church. So, may tatanggapin pa ako. Feeling talaga si Pastora, no? Alam ko naman din niya ako pababayaan eh. Pasigit di ako pababayaan ng Diyos. Na ako. Tapos yun nga, habang ako po nagpapasalamat dito, niremind ako ng Holy Spirit. Sabi niya, paano ka magbe-bless ngayon? Sabi ko, nga. So, tinawag ko na yung mga pagpapalain. Yung representative ng aking birthday, May 24, 1982. Ayan na, pinapila na. Kaya lang ang absent, wala. Wala yung mga absent. Kasi may pasok siya. Hinayang ka, anak. Okay. Then yun po, pag nireveal ng Diyos sa akin, you bless them. So, pinagpala ko. Nung gabi, umuwi na ako. Ito na. Nang nagbubukas po ako ng regalo, grabe talaga ang Lord. Hindi ka pa nagbibigay. Yung ibibigay mo, nauna nang bumalik sa'yo. Nagulat ako. May laman pala yung regalong inabot sa akin. Tanong niyo magkano? Secret. Pero hindi ka kayang i-outgive ng Diyos. Pag ikaw, you cannot outgive God. When you give, ibabalik niya sa'yo higit sa mga binibigay mo. So that is the point ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lamang kasi tayo, sa blessing nakatingin. Nakatingin tayo sa pagsunod. Nakatingin ang Diyos sa pagsunod sa puso natin. Pera lang yun eh. Huwag mong masyadong habulin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong masyadong habulin ang pera. Alam niyo kung ano maganda, yung pera humahabol sa'yo. Teka, sa yung wallet mo, pupunta ka doon. Yung pagpapala ang lumalapit sa'yo.
Dahil sa sobrang pagpapala, minsan nga di mo na nararanasan yung yung nauubusan. Hindi mo nga nagagastos yung nasa ATM mo. Kaya ang tawag doon, at the moment. Doon lang siya. So sa katabi mo, blessed na blessed tayo. Not in terms of money. We are surrounded by those people whom God has entrusted you. Kaya mag-ano tayo, mangarap tayo ng naayon dun sa mabuting kalooban ng Diyos. Kasama po yan sa setting up. Sineset up, saktong sweldo, yung hindi ka magkakasala, dun ka ibibigyan ng Diyos. Mamaya, hinging-hingi ka ng malaki, pero magagamit mo naman sa ikapapahamak mo. Alam ng Diyos kung magkano ipagkakatiwala sa atin. Malaking bahay hinihingi mo. Di mo naman kayang linisin yung maliit na kwarto mo. Yung malaking, mami, kasi nga, yung malaking, naglilinis ba yung mga anak mo, mami? Opo po! Opo! May schedule. Pero pag wala yung schedule, yung mami pa din ang no? Thank you sa ating mga mami. And for the last step ng kung bakit nililinis ang buhay natin, to be founded in the rock, is yung tinatawag na excavation. Ayan. Dito talaga merong hinuhukay ang Diyos sa puso. Hahalukayin niya. Alam niyo po, yung binasa natin kanina, the rejection of Jesus Christ. Diba? He is the stone. He is the capstone na nireject ng Israelites. Pero siya yung pinakamatibay na sandigan. But their rejection did not cancel the perfect plan of God. Amen? Sa rejection sa Panginoong Jesus, na-fulfilled ang magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. And kung titingnan natin ang cross, in the eyes ng mga nakatingin sa Panginoong Jesus, He is mocked. He was shamed. He was beaten. He was cursed. Yun ang tingin ng tao. Pero sa Panginoon, ang nakikita niya, it was a beautiful plan of life ng mga tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi lahat ibig sabihin ng mga nangyayari sa yung pangit o mga rejection ay negative na. Hindi. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit ano pa ang sitwasyon mo, isa lang ibig sabihin niya, God make all things beautiful in His time. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang buhay natin. The rejection ng mga sarili mong plano doesn't mean maghihirap ka. Hindi. May magandang plano ang Diyos na siyang magbubunga ng maganda't kabutihan sa buhay natin. And kapag ang pundasyon mo ay ang salita ng Panginoon, tingnan nga lang natin ang Word of God. Hallelujah. Habakkuk 3:2. Sabi po dito, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, O Lord. Renew them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. Acts 20:32. Now I commit to you, God, and to the word of His grace. Ano daw? Kanino nag-commit? Sa Lord at sa salita niya na punong-puno ng grasya. Ano mangyayari kapag nag-commit sa Diyos at sa salita ng Lord? Which can build you up and give you an inheritance. Grabe. Kaya minsan yung nire-reject nating word of God, yun pala yung makakapag-build sa'yo. Yung mga nire-reject natin ng mga invitation para lumago ka sa pananampalataya, yun yung mag-give sa atin ng inheritance. To those who are sanctified. Kaya
Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako magre-reject ng word ni Lord. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako magre-reject ng invitation sa paglago ng spiritual ko. Kasi minsan nandun pala yung rejection ng magandang buhay natin. So, after all these things, Psalm 118 verse 22. The stone the builders rejected has become the capstone. So ngayon, wala nang rejection sa Word of God. Kasi doon mangyayari, ang Word of God ang maghuhukay ng buhay natin. And the more na mahukay yung buhay natin, the more mong marireach yung tinatawag na hard strata or yung foundation. Yung matibay na sandigan. Then, what will happen? The beautiful construction of life begins. At alam niyo po, pagkakaiba ng construction ng mundo sa construction ng Diyos. Sa mundo, kahit nagko-construction, marumi. Tama ba? Wala naman construction dito ng ng ang linis-linis ng construction site. Naglalagay pa lang ng pundasyon. Pero sa Diyos, hindi lang malinis, glorious pa, marvelous. Because ang ginagamit ng Diyos ngayon na pag-construct ng buhay mo, precious stone, valuable, blood of Jesus. Kaya sa tingin mo ba, kahit sabihin mong under construction yung buhay mo, magulo, madumi, hindi. Ngayon, kahit under construction or work in progress ang buhay mo, beautiful na. Kasi ang ginamit na materyales ng Diyos sa iyo ay hindi ang mga bato ng mundo, kundi ang kanyang precious word, hallelujah, mula sa pagsama ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na hindi kayang pantayan ng anumang yaman ng mundo. Ganyang kakamahal ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, ganyang kakamahal ng Lord. Iko-construct niya ang building ng buhay mo na punong-puno ng kagandahan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng katagumpayan. At lalo tigit punong-puno ng pag-ibig. Kaya maging handa po tayo. Kasi baka mamaya tayo lang yung hindi handa. Ang construction ng buhay mo, glorious. Maganda ang pundasyon, matibay, precious ang iyong foundation. I hope you will see how beautiful the Lord has made your life. Kanina sa binasa natin sa Acts 20:32, it is only the Word of God will be able to build us up. Psalm 118 verse 22, the stone the builders rejected has become the cornerstone. It is a reminder na kahit ano man yung nakast aside sa ating buhay, that is valuable sa Lord. When Solomon builds the temple, ang ginamit po nila, precious woods, precious stones, precious materials. Templo po yun. At alam nyo anong maganda pa doon? Yung mga article na nakadisplay sa loob ng templo, ginto, mga silver, precious stone. At alam niyo po, yan ang i-display ng Diyos sa buhay mo. When God start constructing your life founded into the Word of God, makikita mo yung display ng buhay mo, glorious and marvelous. Jesus Christ is the new and firm foundations of our lives. All are valuable. All in our lives are treasured, precious, beautiful beyond description, and too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Hindi lang ho yan sa Diyos nangyayari. Sa nagtiwala, umibig, nanampalataya kay Jesus, mangyayari ang mga bagay na ito. Tayo pong lahat ay magsitayo. At minsan paawitan natin ng Lord ng, alam mo yon, yung talagang